Dahil araw nga ng Undas ay magluluto ang person ng biko, kasama ko ang aking kapitbahay sa pagluluto. Ang tawag nga dito sa Laguna sa amin ay sinokmani. Iba-iba kasi ang tawag dito sa lutuing kakaning ito. May sinokmani, may biko at meron pang iba. Hindi ko lang alam kung anong tawag nila. Nagpakayod nga ako dyan ng 6 na niyog at yan nga pagkatapos ko magbigay, sinalang na namin din sa kanilang kawali. Dito nga pala kami nagluto sa bahay ng aking kapitbahay. Dahil nga may niluluto kami doon sa amin kaya ito dito muna kami magluluto sa kanila. Ganito kasi ang paraan ng pagluluto ng aking kapitbahay. Inuuna niya munang lutuin yung gata. Ito kasi yung version niya sa pagluluto ng biko sa kanilang probinsya kaya ito ang aming ginawang procedure. Nang maluto nga yung latik doon sa gata ay hiniwalay nga namin at itinira namin yung pinakang mantika ng latik at inihulog na nga namin yung asukal dyan at ito ngang sinaing na malagkit. Ito ngang version ng kanilang ginagawa sa pagluluto ng sinokmani hanggang ito ay mapag-combine na namin ay ayan nga. Medyo mahirap nga tong lutuin dahil nga halo ka ng halo. Sa paghahalo nga na rin sinokmani, aabutin ka ng siyam-siyam dahil nga lay ng iyong kalikili bago nga ito maluto. Bago ka nga makatikim ng gana rin kakanin ay grabe na ang aabutin mo sa pagluluto, tagaktak na ang mga pawis mo. Isa nga to sa mga kakanin na gusto kong kainin kaya nga lang mahirap nga gawin kaya madalang akong magluto. At syempre kung may budget lang din ang person tsaka lang din makakapagluto ng mga ganitong lutuin. At dahil nga Undas kaya ayan nakaluto ang person ng ganda ring kakanin. At ito na nga luto na nga itong aming sinokman ay medyo maputla nga dahil nga ang asukal na nabili ko ay wash laang hindi yung kulay pula. Hayain na basta't makakain ay okay na yan, mapagtsatsagaan na din. Ang version pala sa amin dito sa Laguna kung paano magluto ng ganitong kakanin ay inuuna namin isa lang ang gata. Pagkatapos haluin ang gata ng maglapot na tsaka namin ihuhulog ang asukal na pula. Pagkatapos ihulog ang asukal na pula at nang lumapot na tsaka namin ilalagay itong sinaing na malagkit. Iba-iba kasi ang version ng pagluluto ng ganitong kakanin kaya itinaray ko muna aring version ng aking kapitbahay. Kaya din pala kami nakapagluto ng ganitong kakanin dahil nga may binigay na malagkit kay daddy. Nag-ani nga yung kanyang kumpare doon sa Tagait kaya ayan, iniluto namin nga yung Undas. At nakatipid na naman ang person dahil konti lang ang nagastos namin dahil nga pritong malagkit. Dahil nga ngayon napakamahal na ng bilihin lalo na ang asukal. Dumagdag pa nga ang presyo ng bigas sa pagtaas ng bilihin. Kaya ang person ay hirap na hirap mag-budget. Kaya pag mayroong gantong pagkakataon na may mga nagbibigay, thank you very much. At bago ko nga makalimutan ay magpapasalamat muna ako sa mga subscriber ko dito sa YouTube channel at sa Facebook account ko. Thank you very much po sa walang sawang pagsuporta sa aking mga vlog. At dahil po sa inyong lahat, lalo po akong nai-inspire gumawa ng mga video para i-upload dito sa aking YouTube channel at sa Facebook account. O siya, hanggang dito na lang muna ang aking marites at ito nga, luto na itong aming biko at nilalagyan ko na nga ito ng latik sa ibabaw at bibigyan muna natin ng ating mga kapitbahay para naman makatikim din sila. O siya, hanggang dito na lang muna ang aking video for today. Thank you for watching. See you on next vlog. Bye-bye!